12,000 years ago, sa mga burol ng modern-day Turkey, nagtayo ang ating mga sinaunang ninuno ng tinuturing ngayong pinakamatandang templo sa mundo. Simula pa noon, likas na sa tao ang kagustuhang makita kung gaano kataas ang kayang itayong mga struktura. Noon, nakatingala ang mga sinaunang tao sa gabi't nangangarap na maabot ang mga bituin gamit ang kanilang mga gusali. At ngayon, patuloy pa rin tayong lumalagpas sa mga dating limitasyon, gumagawa ng mas mataas na struktura kaysa dati. Pero teka, hanggang saan nga ba ang kaya nating itayo? May hangganan ba? Ito ang kamangha-mangha. At ngayon, tatalakayin natin kung hanggang saan nga ba ang pinakamataas na kaya nating maitayo. Para magkaroon ka ng sense at idea sa scale, 4.5 meters ang taas ng typical na one-story house above ground. Moving up sa 128 meters naman ang pinakamataas na statwa sa mundo. Isang statwa na napakataas na kung tatalon ka galing ibabaw nito ay aabutin ka ng 5.5 seconds bago ka makaabot sa baba. Just a bit higher sa taas na 139 meters ang pinakamataas na roller coaster sa buong mundo. Pero di ito ubra sa taas ng Great Pyramid of Giza na itinayo noong matagal na panahon sa 2500 BC at naging pinakamataas na struktura na hinawakan ng record sa loob ng 3,881 years. Hanggang sa tinalo ito ng Lincoln Cathedral sa England noong 1311 na umabot with a soaring height of 160 meters. At yun ay nanatiling pinakamataas na struktura na na-achieve ng humanity hanggang noong 1884. Nalampasan ito ng Washington Monument sa Washington, D.C. na may taas na 169 meters. Ang pinakamataas na Ferris wheel sa mundo na siyang currently record holder ay kasing taas nitong monument na to. Kaso di nagtagal ang record na to at kalaunan ito ay nasurpassed ng Eiffel Tower na 301 meters high above the ground na ginawang parang dwarf ang mga naunang naitayo ng sangkatauhan. Ang Eiffel Tower ay parang opener ng Pandora's box sa mga possibilities na kaya nating maitayo gamit ang matibay na iron at steel. Pagsapit ng 1930s ang Chrysler Building na may taas na 319 meters. Finally, tinalo ang Eiffel Tower after 41 years on record. Kaso isang taon lang nakalipas, agad naman itong hinigitan ng Empire State Building na may massive height na 448 meters. Pero kahit ang record na ito ay di nagtagal dahil simula ng 1963, hindi na buildings ang mga pinakamataas na struktura kundi mga TV masts. Ang pinakamataas na naitayo ay ang Warsaw Radio Tower na may staggering na taas na 646 meters. Bumagsak ito noong 1991 pero ang height nito ay di nalampasan hanggang recently noong 2008. Para mailatag natin ang scale sa pinakamataas na struktura na gawa ng sangkatauhan, idadagdag ko dito ang iba pang significant structures na naitayo. Pero sa kanilang lahat, ang Burj Khalifa sa Dubai ang pinakamataas. Itong monster structure na ito ay may taas na 830 meters at aabutin ka ng roughly 3,000 steps kung lalakarin mo from first floor hanggang sa pinakataas. Or pwede ka ring mag-elevator na aabutin ng 2 minutes and 40 seconds ride. At kung tatalon ka naman sa pinakatuktok nito at palagay natin na di ka tatama sa anumang parte ng building, ay aabutin ka ng 20 seconds bago ka makaabot sa ground. Subukan mo i-set ang timer mo sa 20 seconds para maunawaan mo kung gaano katagal ang 20 seconds. Ang Burj Khalifa na siyang pinakamataas sa lahat ng struktura na siyang nagsasaad lamang na kung gaano na kataas ang ating naitayo. Paano naman kung gaano kataas ang sa hinaharap na posible nating maitayo? Sa teorya, walang limitasyon. Basta sapat ang lapad ng base para suportahan ng bigat. Pero dahil bilog ang mundo, may natural na limitations sa lawak.
Sa kasalukuyang teknolohiya at mga resources, ang pinakamataas na posibleng maitatayong structure ay ang Exceed 4000. Ang pinakamataas na fully envisioned superstructure with blueprints na ito na aabot ng kamanghamanghang 4 kilometers into the sky at gagawin ng Burj Khalifa na parang sisiw sa liit. Mas mataas pa ito kaysa sa Mount Fuji ng Japan at halos kalahating taas ng Mount Everest at 2,748 Toyota Corollas naman kung pagpapatong-patungin mo. At para masuportahan ang base nito, kinakailangan ng 6 kilometers ang lapad ng base, parang isang metal na mountain na kayang umukupa ng mahigit 1,000,000 tao. Ganyan ito kalaki. Kaya nitong maapektuhan ang mga weather patterns sa paligid. Pero syempre ang tanong, ang gastos. Estimates ay mula 479 billion sa lower end at hanggang 1.4 trillion naman sa higher end. Mas mataas pa nga ito kaysa sa GDP ng ilang bansa. Ang Exceed 4000 ay isang patunay at testament kung ano ang ating mga pinapangarap na maitayo. At kung pag-uusapan ng ultimate height, meron pa sanang space elevator, isang mega structure na aabot ng 100 kilometers pataas. Kaso ang problema, wala pa tayong materyales na sapat na magaan at patibay para dito. Pero kung uunlad pa ang teknolohiya, theoretically, posible ito. At ito ang magiging pinakamataas na pwedeng maitayo ng sangkatauhan sa inaharap. Para sa perspective, ang International Space Station ay nag-orbit lang sa ganitong distansya galing Earth, while ang 100,000 kilometers na space elevator ay aabot sa ganitong layo. Dahil sa Earth's rotation, kinakailangan ang elevator ay sumabay relative sa ikot ng mundo. At ito ay napakabilis na magre-resulta at makaka-experience ang mga taong sakay ululan nito ng modest amount of time dilation, similar sa mga astronaut on board ng ISS o International Space Station sa kasalukuyan. Halimbawa na lang si Scott Kelly na ginugol ang isang buong taon sa ISS at dahil sa time dilation nang bumalik siya sa Earth, siya ay 0.01 second mas bata kaysa kanyang identical twin brother. Di man ito ganon ka-significant pero ito ay nagpapahiwatig na na-experience niya in small amount ang time travel dahil sa speed ng ISS na kanyang lulan. Ngayon pa lang, naiisip na natin ang mga ganitong posibilidad. Kaya babalikan natin ang tanong, gaano nga ba kataas ang kaya nating itayo? Ang sagot, hanggang sa walang hanggan ng kalawakan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga episode na sadyang kamangha-mangha. Hanggang sa muli, adios!